For today's video ay gumawa ako ng family tree na request ng aking follower. Gamit nga lang ang aking cellphone ay mag-i-edit ako dito sa app ng Canva. Tapos nag-search na ako ng puno dahil ito yung una kong ilalagay dito sa aking template. Pagkatapos ko nga makapili ng puno ay bakod naman yung sunod na ilalagay Dito ko. Nga sa bakod ay inayos at dinuplicate ko lang yan para mabuo ko tong hilera. Nung matapos na nga ako dito sa bakod ay naglagay na rin ako ng araw, rainbow, saka mga mansanas. Tapos sunod ko naman na nilagay itong apat na circle frame. Lahat pala ng nilalagay ko ditong pang design ay masisearch nyo lang sa elements tapos piliin lang yung graphics. O kaya sundan nyo lang yung mga arrow ko dyan sa screen. Anyway, ito nga naglalagay na ako ng mga dahon dito sa unang frame. So pinuno ko lang ng paikot yun mga mare para maging maganda yung illusion. Tapos nang okay na nga, dito naman sa pangalawang frame ay maglalagay ako ng mga bulaklak. Super simple lang at napakadaling gawin nito mga mare, kaya for sure na kayang-kaya mo rin gawin to. Para sa project ni Bagets o kaya pang activity lang niya sa bahay. At syempre dahil nga family tree to ay mag-upload din ako ng mga picture. Ayan, clean up ko nga lang yan ng very light para mag-fit dito sa frame. Tapos para mailagay mismo doon sa frame ay idadrag lang tong picture. So nung okay na nga ay nag-add naman ako nitong shape para maglagay ng label. Mas maganda talaga kapag may label dahil alam mo kung saan ka lulugar. Char. So, ayan, nung okay na nga, ay naglagay na rin ako ng signage dito sa bakod. Naglagay nga lang ako ng welcome to our family tree. Pwede nyo rin tong gayahin o kaya yung mismong apelyido nyo yung ilalagay nyo dito. Iniba ko na rin ng font design tapos nilakihan ko na rin para mas kitang-kita. At nung maging okay na nga, ay dinuplicate ko naman tong template. So, yung unang template niya ay pwede ng pang project sa family tree. Tapos, kung gusto nyo naman na pang activity kay Bagets, ay ito nga yung gagawin nyo. Bale, dinuplicate ko lang yan para makuha ko tong mga picture tapos i-delete ko na tong lahat ng design. So, ayan, magiging ganito na yung itsura nung pangalawang template. Tapos, bumalik naman ako sa unang template para i-delete tong mga picture. Ayan, nung ma-delete ko na nga, ay magiging ganito na itsura niyan. Tapos, isi-save ko na dito sa aking cellphone. Sundan nyo lang yung mga arrow ko dyan sa screen kung paano ko to din-download for free. Nung okay na nga, ay transfer ko na yan dito sa aming computer para ma-print. Printin ko nga lang to sa A4 size na papel mga mare. Tapos, sinimulan ko ng gupitin. So, yung gugupitin lang naman dito ay itong mga picture. Tapos, nilabas ko na tong laminating film. Kumuha na nga ako nitong laminating film dahil ilalaminate ko tong chart. Kayang-kaya nga natin mag-laminate sa bahay kahit wala tayong machine basta meron tayong pangmalakasang plancha at towel. Tapos nilagay ko na dito sa loob ng towel at nagsimula na ako magplancha. Sa pagplancha nga nito ay siguraduhin lang natin na malapatan ng saktong init lahat ng side. Para na rin maganda yung pagkakalaminate at hindi madaling masira. Tapos bukod sa harap ay ipaplancha rin natin tong likod. Ayan, nung okay na nga, ginupit ko ulit tong mga picture para malagyan ko ng hook and loop. Ito nga yung ginagamit kong pandikit dito sa activity na ginagawa ko. Super recommended ko talaga to mga mare, lalo na kapag gusto nyo rin magnegosyo. Bukod sa napakatibay nga ng pagkakadikit nito ay hindi to basta-bastang natatanggal. Anyway, na matapos ko nang lagyan to mga picture, ito namang chart yung lalagyan ko. Tapos isa-isa ko nang dinikit kung saan ba dapat ilagay itong mga pictures. O diba, hindi lang pang project, pwedeng-pwede pang activity. At sana nakatulong tong video ko sa inyo. Yun lang, ingat lagi!